Product upload in Shopee. First po is i-search po natin yung Shopee Seller Center. Then, ayan, loading. Tapos po, pupunta po tayo sa My Products. Then, may makikita po kayo dyan, add a new product. Click lang po yon. Next naman po is, kukuha na tayo ng product image. Then, i-arrange po muna natin siya. Yung pinakauna po is yung cover photo. Then, yung sumunod po is yung supporting image. Then, proceed na tayo sa product name. Siyempre, itatype natin kung anong type ng product ang i-upload natin. For example is, Transfer It Plain Dry Fit Shirt. Then, pagtapos po sa product name, proceed po tayo sa category. May lalabas po siya doon kung saan siya belong. Then, sa category, ipipick lang po natin yung sports and outdoors since dry fit shirt po siya. Then, proceed na po tayo sa description. Dito po nakapaloob yung printing process, kung anong type ng shirt, and kung paano po process kung customize po ba siya or hindi. Then, next, maglalagay tayo ng product video. For example lang po itong nilagay naming video kasi kada listing po kailangan maglagay ng product video. Then next, dito na tayo sa specification. Ilalagay natin kung anong brand, which is Transfer It brand. Then, country of origin, syempre, made in Philippines. Then next, kung anong type siya ng neckline, which is round neck. Next is yung pattern. Ilalagay natin doon is plain. Then, sleeve length. Tapos, gender. Ilalagay natin unisex. Then, material, which is dry fit. Then, next dito na tayo sa sales information. Sa variation 1, ilalagay yung color available ng item. Then, dito sa variation 2, ilalagay naman natin yung size ng item. Sa variation 1 and 2 po, depende po siya kung other products or garments po. Pagtapos po ng variation 1 and 2, may makikita po kayo dyan sa left side na i-insert po ng picture. Then, ilalagay po dyan yung availability ng stocks and yung price. Then, next, proceed tayo sa paglalagay ng size chart ng item. Pagtapos noon, proceed tayo sa shaping. Ilalagay ko ilan yung weight ng product. Then, yung parcel size. Then, next, may nakalagay sa baba na pre-order. Depende po yun sa item kung ipi-pre-order siya or hindi. Then, pagtapos nun, i-check muna natin kung na-fill upan ba lahat. Then, tsaka natin siya isi-save and publish. Then, ayun na, meron na tayong bagong upload na product.